Good morning, good afternoon, good evening. Dito, good afternoon. Ngayon may problema ang Davao kasi na-booking sila ng COA. Bilyon piso ang halaga ng ghost project ng Davao. Pero yung COA, ginawa nila, inaudit nila yung ano ng Davao. Ang laki ng laktaw. Ang laki ng discrepancy sa mga record ng ng ari-arian ng syudad para sa taong 2024. 8.7 billion, 8.7 billion. Kinumpute ng COA, iba yung compute ng accounting, iba yung compute ng COA, hindi sila magtali. Hindi man ng COA kung yung ari-arian na nakalista sa papel na ginawa ng Davao tungkol sa inventaryo nila, sinabi ng COA, hindi totoo, malabong maging totoo kasi hindi sila tugma, magkaiba. Bilyon na nawawala. Bilyong proyekto ang nawawala. Bilyong piso ang nawawala. Ay, Davao. Tapes City. Wow. DDS. Nag-uumpisa na. Isa lang naman gusto namin eh. Maging gising kayo. Maging gising kayo sa katotohanan. Hindi yung katotohanan, tinutulugan nyo. Ginagawa na lang kayong tanga ng Duterte. Yan lang naman ang nagbigay ng problema sa Pilipinas eh. Kasakay man na makaupo na bumalik sa pwesto, doon pa lang sa mga sinasabi niya. Una, hindi na siya tatakbo pero tumakbo pa rin, naging mayor. Kasi marami pa rin uto-utong DDS sa Davao. Pero hindi naman pala lahat solid Duterte. Buti na lang, may nagising pa. Tapos yung tungkol naman dito kay do sa BGC Boys, yung mga kontraktor na mga mandarambong, ay mukhang magbabago ng mga magbabago ng statement. Mukhang babaligtad lahat sila. Buti na lang, ay kala nila matatakot nila si Lacson. Lacson dyan. Kasi maraming testigo na noon bumaligtad ngayon. Ngayon maraming testigo ngayon na bumabaliktad na. Kasi alam mo naman eh. Ano na yan eh, yung laban kung laban na yung mga DDS, kasi siguradong sila lahat ang mapuputokan yan. Tataka lang ako eh. Yung mga pinatay ni Digong, hindi siya ipagpalagay natin hindi siya nagpatay, pero siya ang nagpapatay. Yung mga kasabot niya, malaya pa rin. Si Bato wala naman palang kaso. Wala namang warrant of arrest pero nagtatago.
Ang utak si Bato. Mabuti na i-advance. Sakaling dumating, nakatago na siya. Batas talaga dapat baguhin sa Pilipinas. Hindi naman lahat ng batas ng Pilipinas babaguhin. Pati yung ano yung kunyari ayan, pwede namang may kaso ka. Hindi, kahit hindi ka pa nasasampahan ng kaso, pwede naman silang i-hold kung babaguhin yung batas. Pero ayaw baguhin ng batas, hindi naman totaling wipe out lahat ng batas babaguhin. Yung may mga batas na may butas kasi maraming abogado alam pa paano butasin yung batas. Sila ang gumawa, sila rin ang bubutas. Marami kasi talaga maraming lamat yung ito lang sa yung sa freedom of speech. Butas din yan eh. Kasi freedom of speech, kasama ba sa freedom of speech yung mumurahin mo yung tao, pagbabantaan mo yung tao, tatakutin mo yung tao, hindi naman siguro dapat kasi pwede naman yung freedom of speech pero ilagay nila freedom of speech na wala kang masasaktan na tao, wala kang tatakuting tao. Tingnan mo yung isang senador, may batas na, gagawin niya, iibahin niya. Kung yung kalaban niya hindi marunong sa batas, panalo na siya, babaligtarin niya, yun ang paninindigan niya, batas niya, pinapairal niya. Kaya doon ko na talaga na puna na nung naalis siya sa Congress, naging senador siya. Nung naalis siya sa Congress, masaya ang mga tao sa Congress. Pero akala ng Congress, wala na siya doon, tapos na. Hindi nila alam, may pumalit kay Marcoleta. Andiyan si Junior M. Tama mo, kaumpisa pa lang, oh. Grabe ang speech niya doon sa Congress. Pag mabago lang yung batas, kahit pa paano gaganda. Paano kung bumaliktad kaya yung na yun, yung BGC boy na yun? Ito ang sagot ni Lacson. Tingnan niyo po. Nakaharang ko. If they will recant, then may be liable for violating the law of perjury. Article 183 of the Revised Penal Code as amended by RA 11594. Ay, gumalaw nung screen ko eh. Ako na lang. Ako na lang mag-a-adjust. Mayroong pang isang natuklasan na corrupt. Yung fire extinguisher ba yun? Ano siya? Pati yun, ginawan ng pagkakitaan. Oh, yung may bomberong kurap. Ngayon, ang sabi nung spokesperson ng mga bombero, ang sabi niya, kinasuhan na daw nila. Guruin mo yung presyo, pagpalagay yung presyo ng fire extinguisher na ganyan lang kalaki, oh. Pagpalagay mo na sa 1,000 lang. Pero binibili pala nila 3,000. Ang dami ng kurakot sa Pilipinas. Lahat ng
ano ng gobyerno, lahat ng mga nakaposisyon, hindi pwedeng hindi gagawa ng korap yan eh, yung mga sa lokal. Sa barangay, marami yan, sigurado yan, tahimik pa, hindi pa nag-ano, wala pang naglalabas. Pero pati ba naman yung fire extinguisher, inaano, kinurap pa rin? Wala namang masama kasi pagkakitaan nila yun eh. Yun nga lang, hindi maganda doon, kumita sila pag nanakaw. Kung ordinaryong tao ang gagawa nun, kung ordinaryong bumbero ang gagawa nun, walang posisyon, walang hindi mataas na opisyal sa bumbero, hindi naman magagawa yun. Kasi pirma-pirma ang usapan dyan eh. Sigurado yan. Opisyal na naman ng mga bumbero. Tsaka hindi lang ngayon yan eh. Matagal na yan eh. Nagtrabaho din ako dati. Naging bumbero ako. Ano lang eh. Dito sa may Santa Cruz. 19... 99... Hindi ko na matandaan. Basta 1990 siya eh. Kaya lang ano ko dun. Halos 2 buwan lang. Kasi hindi ko kaya eh. Nag-ano ko dun, nag-training ako sa kanila. Kasi ang inaano ko dun, kung uuwi pa ako dito, pamasahe ko eh, tsaka yung biyahe. Eh doon libre naman yung tirahan. Papasok ako sa umaga, pag uwi ko ng gabi, yun naka-duty kami gabi. May bombero doon. Pager niya, 2. Isa na sa bulsa, isa nakalabas. Eh, wala na siguro yun. Tagal na, tsaka baka patay na nga yun eh. Tanda naman na kasi yun. Ganon katindi noon pa yung corruption laganap na. Problema, hindi sila nasasawata. Sana yung mga tatakbong opisyal susunod na eleksyon, masala ng COMELEC. Pati dyan sa COMELEC, sigurado yan. Meron bang kurap na umamin? Meron na umamin na ano, yung kurap na magnanakaw. Si Digong inamin niya. Digong nagsabi ha, nagnakaw din siya, kaya lang naubos na. Inamin niya pero tuntua pa yung mga tao. Yung ni-rape, ginagawa niyang laro, ginagawa niyang biro. Tawanan yung mga tao, may babae pa dun ha. Hindi nahiya, hindi man lang inisip na rape case yun, pero ginagawa nilang biro. Kailangan talaga baguhin ang batas ng Pilipinas. Sample lang si Arroyo. Matalino si Arroyo. Grabe talino niyan. Yan yung sabik na sabik makaupo sa pinakamataas na posisyon. Hindi titigil at gagawa ng paraan yan. Kita mo hindi tinigilan na may pabagsak si Martin. Ang ginawa niya, nagsabi doon sa inaanak niya, ito namang si Sarah Sherek, ayun, sige ang ano, sige ang kung ano-ano nagsasabi kay Martin. Puro naman hindi totoo. Kumuha pa ng kasabuat, si Amy Marcos. Sayang si Amy talaga. Buti nila, lumabas din agad yung kulay. Davao, safest city, ano nangyari? Yung mga tao sa Davao, mga taga Davao, ipakita nyo kung anong ginawa dyan ng Duterte na maganda.
Yung hindi palpak, hindi yung parang tokwa, ha? Bye-bye, sige po.